sa programang ito ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na information officers na sina Salembay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad kasama si Hamsari Pala. MHS Delivers, sumasahing papawid upang maiparating sa inyo ang mga dapat ninyong malaman ukol sa mga serbisyong pabahay, regulasyon at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. And welcome once again sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang tinaguriang housing arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM. Siyempre, ngayon ho ay araw ng Huwebes. At tuwing ganitong araw, tayo po ay nagkakatagpo, nagkakasama-sama sa Himpapawid para sa ating isang oras na programa. Today is July 24, 2025 sa ating Gregorian calendar at the 29th of Muharram 1447 sa ating Hijri calendar. Ibig sabihin nito, malapit na magtapos ang buwan ng Muharram at papalit ang buwan ng Safar. Tama ba? Sige, sana na tama ang sinabi ko no, sa pagkakasunod-sunod ng ating mga buwan sa ating Hijri calendar. And our episode today is our 230th sa ating MHS Delivers Radio program. Mashallah, alhamdulillah. Umabot tayo sa ganito karaming episode ng ating programang walang hinihiling at walang nilalayon kung hindi ang maiparating sa inyo ang mga impormasyong dapat ninyong malaman mula sa MHSD dahil responsibilidad namin na ibigay sa inyo ang mga makabuluhang impormasyon na ito para ho kapulutan ng aral at pagkaho one of our discussions here ay ma-apply ninyo sa inyong pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan. And syempre ngayong araw na ito, kasama pa rin natin ang ating mga kabalay at tayo ay live pa rin napapanood sa DXMS Radio Bida, Cotabato City. Yan po ang kanilang Facebook page at live din po tayo sa ating mismong Facebook page sa MHSD, Ministry of Human Settlements and Development, BARM. At napakikinggan din tayo sa radyo, sa inyong mga transistor radio via DXMS Radio Bida 882 kHz sa inyong mga
Pihitan. Ayan. At ngayon, pakikinggan natin ang pagbati mula sa ating mga kabalay. Umpisahan natin sa bandang kanan. Nariyan ang ating kabalay sa kabalay na Ria. Babati na ho sa inyo. Assalamualaikum, Ri. Good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Isang mga katahanang umaga po sa ating lahat, sa mga nakikinig sa radyo at nanonood sa live stream pareho sa Facebook at ngayon sa YouTube. Ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria binti Imran Muhammad. Masya Allah. Oo nga pala. Tayo ay live din sa ating YouTube channel at yan ay ang MHSD BARM. Kung saan man kayo pinaka-komportable na makasama kami, ang ating team, sa inyong ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, piliin nyo lang po, makinig sa radyo, manood sa FB, o manood sa YouTube. Ayan, Masya Allah. Thank you, Kabalay na rin, sa information and pagbati natin ngayong araw na ito. Mula sa kanan, let us now proceed to our left side. Nariyan naman ang tinaguriang glass skin ng MHSD para babati sa atin sa episode natin ngayon. Kabalay na Hamsi, Assalamualaikum, good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ma'am Salet Kabalay na ri at makatanang umaga po sa lahat ng ating mga kabalay na patuloy pa rin tumatangkilik sa ating programang MHS Delivers. At welcome po sa aming panibagong episodyo ng aming programa kung saan isang oras na naman po tayong magsasama-sama para sa mga makabuluhang talakayan at mga bagong kaganapan ng aming ministeryo. At ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Saripala. Ayan, Masya Allah. Inihong narinig ang pagbati mula sa ating kabalay naman si Hamsi, mula kay Ria, Hamsi, di ba? Magka-rhyme na yan. Risi. Siri. Parang Siri. I hope to veto that name. Parang nalala ko, Bing Marisi. Okay. Sige, nagkakatuwa na po tayo para hindi mawala sa ating sa ating momentum ngayong araw na ito. At syempre, maliban ho sa ibang mga bahagi ng ating programa, ngayong araw na ito, napakahalaga rin ang ating mga topic. Salampalang topic natin, no? Ngayong araw na ito, pag-uusapan natin yung ating topic mamaya po yan sa ating MHS discusses ang PPE. Ano nga ba itong PPE na ito? And the importance of inventory count. Ayan, pag-uusapan natin. Napakahalaga niyan. Subalit ngayon po, pakinggan muna natin ang pagbati mula sa ating speaker, no? Bago tayo magpatalastas ngayong araw na ito. At siya ho ay ipakikilala ng ating kabalay na si Ria. Sino nga ba ang ating kapiling ngayon, kabalay na Ria? Magkakapiling po natin ngayon para sa ating talakayang PPE and the importance of inventory count. Ang ating supply and property section head na walang iba kundi si Ma'am Amina P. Baragona or lovingly Ma'am Ames. Yes, ayan, Assalamualaikum, Ma'am Ames ba? Amix. Mas madali ang Ames sa akin. Okay, sige. Ames at yatawag din pala yung Ma'am S.O. Diba? Acronym. Kamusta ka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ma'am. Okay naman, fresh from Sulu. Talaga? Naku naman, parang hindi halata. Parang hindi halatang bumiyahe ka. Oo, hindi fresh nga halata. Fresh. Ang pagbati mo sa ating mga kabalay ngayong araw? Good noon po sa ating mga kabalay. And welcome sa ating MHS Delivers. Pasensya na po. First time sa ano. Hey, welcome. Kamusta ang Sulu naman? Napinuntahan natin. Okay naman. Appreciated. Ang ganda nga ng training hall natin doon. At saka yung essence na project na MP Adsfar. Oo. Gagawin daw niya yung learning center for Arabic for mga bata, mga babae. Masya Allah. So, ito pala yung delivery ng mga goods. Yes. Equipment para doon sa training center para makumpleto na. Diba? Aside from the infrastructure, may mga laman na siya. Sana ganun din lahat ng learning center. Makita mo talaga na hindi lang tayo pang infrastructure na ministry. Talagang pang development. Kaya ano bang mga deliver natin? Mga table, mga double deck. Para talaga comfortable yung titira na bata doon. So, training center talaga siya. May mga biddings na unan, kumot. So is it parang dormitory? Parang dormitory type siya? Oo, parang magiging ganun. Ganda nga, na-appreciate ko. Mashallah. Sana yung other training center ganun din. Yes, heading towards that. At yan yung kahalagahan ng ating supplemental fund. Yes, diba? yes. Tama yun, Ma'am Amix.
yung SF natin na, aside from TDIF na yung pang-infrastructure, may SF tayo supplemental fund para doon sa mga kinakailangan equipment naman. Naman ng training center natin, Masya Allah. Yes. And mubarak sa inyong matagumpay na pag-deliver Thank sa you. ating mga ano. At kasama rin natin ngayon, hindi ka makakapagtago. Kapiling ng ating supply officer, head ng ating supply and property section sa MHSD. Batiin natin para naman makilala ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programa, si Nadia. Nadia, magkasundig, batiin mo lang sila. Sige. Hi lang. Bati lang, hi lang sa ating mga kabalay. Ayan. Sige. Hello! Good evening, everyone! Good evening. Medyo shy type pa. Dito sa radio program. Yes, ayan. Pasensyahan, puro kami first time sa mga radio. Pag magkala, magkaroon tayo ng second time. It's so normal. Kailangan talaga ng second time, third time. Medyo masanay na tayo. Inshallah. Para Yan, yan. masanay kami sa mga camera projection. Hindi na halata. Actually, si Nadia, makwento ko lang, no? Chismis lang to. Ito yata yung naging kasabay ko, halos. Di ba? Yes, Sa panganganak ng aming mga kababayhanan. Nagkasabay kami almost. Nauna lang siya ng konti. Yes, Siguro yes, half a month lang. Kaya pwede mo na akong i-adapt dito sa radio. Wala iwan si SO. Iwan Hindi, ka nako. siya. Baka batukan ako ni Yes. Thank you. Okay. Sige, thank you ha. Thank Yes, you. thank you. Nadia, thank you sa ating pagbati ng ating resource speaker ngayong araw na ito. Para ho doon sa, pag-uusapan natin kung ano ba ang importansya, no? Kahalagahan ng sinasagawa nilang inventory count. Sa lahat ho ng ating mga PPE, ng ating mga equipments. Ano ba itong PPE Naku, na ito? ewan ko ba? Oh God. Mamaya, malaman ho natin ang ibig sabihin ng PPE na ito. Baka bigyan ko ng physical education. Yung PE sa last, no? May music ba yan? Mamaya, malalaman natin mula kay Ma'am Amix, kabalay na Amix, sa ating MHS Discusses, pagkaraan lamang ng ating mga unang segmento ng ating programang MHS Delivers. Babalikan ka namin ha, please don't leave us para sa ating MHS Discuss mamaya. But for now, let us watch or listen to our patalastas na napakahalaga patungkol ho sa ating housing loan programs or affordable housing natin, socialized housing program. Ano nga ba ang siyam na requirements? Kabalay na Almansor at kabalay na Dato Nohads. Please play it. Nandiyan ba si kabalay na Jasmine, ang ating Yes. floor director? Okay, sige. Kabalay na Almansor? Take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng kumpanya, opisina o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Dibara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar ay makakuha ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga struktura sa Phase 1 at 3 sa may Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat, kasama ang Phase 2 sa Barangay Samba, Dato Odin Sinsuat, layunin ng Ministry pagpatuloy ang mga proyekto sa Cotabato City, Special Geographic Areas, Maguindanao del Norte at Maguindanao del Sur, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang siyam na requirements na kailangan ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, certificate of employment and compensation. Notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip. Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development, BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City.
Yes, MHS delivers. At yan naman po ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating siyam na requirements na ipapasa ng ating mga applicants for our housing units under the Socialized Housing Program. Na ngayon po ang ating locations ay dyan po sa may Barangay Semba, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte, at meron din yata sa somewhere sa Kapiton, Dato Udin Sinsuat, Maguindanao del Norte rin. Yan. At nasa more than 300 units ho. Pero ang iba ho dyan ay may takers na. Yan. Ng ating socialized housing sa Salam Homes. Ang tawag dyan sa may Barangay Samba, Dato Udin Sinsuat. If you want to know more, you can get in touch with our Housing and Human Settlement Division, HHSD, led by the Chief Shalahuddin or aka Salak Kusain. Nako, see you Salak. Inshallah. Okay, at dahil dyan, tayo ho ay didiretso na. Nako, huwag lang tayo mahulog sa ating balitaan ngayong araw na ito. Again, para sa ating 230th episode ng ating programang MHS Delivers. Today is July 24, 2025 and the 29th of Muharram 1447 sa ating Hijri calendar. At ang ating headlines ngayong araw: MHSD at GCash nagkaisa para sa mas maunlad na digital governance sa Bangsamoro. Ikalawa tuling headline natin ngayong araw: MHSD sinuportahan ang DHSUD sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga LGU sa BARM ukol sa GGG program. Para sa detalye ng ating unang balita, MHSD at GCash nagkaisa para sa mas maunlad na digital governance sa Bangsamoro. Narito si Kabalay na Ria. Sa layuning mapabilis at mapagaan ang mga pagbibigay serbisyo sa pamamagitan ng platapormang digital, opisyal nang nagkaisa ang Ministry of Human Settlements and Development, ang MHSD, ang housing arm ng BARM, at ang GCash sa isinagawang commitment noong 17 ng Hulyo 2025 sa Pavilion Hall, Shangri-La, The Fort, Bonifacio Global Center o BGC, Taguig City, Metro Manila. Ito ay kasunod ng matagumpay na GCash for the Nation workshop na magkatuwang na isinakatuparan ng MHSD at GCash noong 10 ng Hunyo ngayong taon sa Cotabato City na dinaluhan ng mga kinatawan mula sa iba't ibang Bangsamoro ministries, offices at agencies o BMOAs at iba pang stakeholders. Parehong nagbahagi ng mensahe ng saya, pasasalamat at pangako sina Minister Attorney Hamid Aminuddin D. Bara ng MHSD at President and Chief Executive Officer o CEO Oscar Enrico Renren Reyes Jr. ng G-Exchange Incorporated o GCash sa programa ng pagpirma ng kasunduan na nasaksihan ng mga pangunahing kawani ng dalawang panig. Ito ay kabilang sa mga inisyatiba ng MHSD na makipagtulungan sa hangarin ng pamahalaan ng BARM para sa moral governance. Bahagi ito nito, wika ni Minister Bara. Ang moral governance ay makakamit lamang kung tunay nating paglilingkuran ang ating mga mamamayan sa pamamagitan ng lahat ng paraang magiging mas madali para sa kanila. Paglingkuran sila sa pinakamagandang paraan na kaya natin at sa pamamagitan ng GCash, mas magagawa natin ito, dagdag pa ng ministro. Bahagi rin ito ng pagsuporta sa Enhanced 12-Point Priority Agenda ni Chief Minister Honorable Abdul Rauf A. Makakwa, kung saan nais niyang itaguyod ang digital governance sa BARM. At labis kaming natutuwa sa pagsisikap na ito at handa kaming hilingin sa ibang mga BMOAs na sumama sa amin sa inisyatibang ito. Dagdag pa niya matapos ipahayag ang kanyang kasiyahan na sa nalaman niyang pagtulak ng GCash para sa mga serbisyong Sharia compliant.
Samantala, sinabi ni President and CEO Reyes na lubos na pinagmamalaki ng GCash kasamang MHSD ang pagsulong ng iisang mithiin ng pagsasama-sama, pagpapalakas at pagbabago para sa buong Pilipinas. Gabay ang isang estratehikong focus sa Islamic inclusion. Ipinagbubunyi ng GCash ang pakikipagtulungan sa MHSD tungo sa Sharia-compliant finance, kaakibat ang BSP at iba pang mga ministries ng BARM. Ang aming layunin ay tiyakin na ang mga Muslim na Pilipino ay makakalahok ng may kumpiyansa sa digital economy. Iginagalang ang kanilang mga halaga sa pamamagitan ng pagkamit ng mga benepisyo ng modernong pananalapi, pahayag ni President Reyes. Ang mga inobasyon na ito ay may potensyal na mapaunlad ang mga serbisyo ng gobyerno tulad ng mga programang pabahay at tulong kalamidad na mas mabilis, mas epesyente at abot kamay, lalo na para sa mga undeserved communities, dagdag pa niya. Ang aming pakikipagtulungan sa MHSD ay nagmamarka ng isang bagong kabanata sa paglalakbay na ito. Sama-sama, magkakaroon tayo ng mga tukoy na inisyatiba na magpapatibay sa mga komunidad na mahina pa ang kalagayan. May sasama ang mga digital payment sa serbisyo ng gobyerno at mapapabilis ang paghahatid ng mga suportang panlipunan at pang-ekonomiya sa mga pinaka-nangangailangan nito. Panghuling pagbabahagi ni President at CEO Reyes. Para sa mapayapang pamahay at maunlad na pamumuhay, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy, Ria Bintemran Muhammad, nag-uulat. Maraming salamat Kabalay na Ria sa detalye ng ating unang balita. Samantala, MHSD sinuportahan ang DHSUD sa pagpapalakas ng kapasidad ng mga LGU sa BARM ukol sa GGG program. Nagbigay suporta ang Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang Housing Arm ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o ng BARM, sa Department of Human Settlements and Urban Development o DHSUD, sa pagkipag-ugnayan sa 5 BARM Local Government Units o LGUs para sa kanilang partisipasyon sa Green 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 o GGG program, Orientation and Design Workshop na ginanap noong Hulyo 2 hanggang 4, taong kasalukuyan sa Mulberry Suites Business Hotel, Cagayan de Oro City. Inorganisa ang workshop ng DHSUD sa pamamagitan ng Environmental, Land Use and Urban Planning and Development Bureau o ILUP-DB at pinanduhan sa ilalim ng 2024 Local Government Support Fund o LGSF. Pinalakas ng DHSUD ang kapasidad ng mga LGU sa pagpaplano at pagdidisenyo ng mga public open spaces. Kasama ang mga kinatawan ng MHSD na nagsilbing coordinator, facilitator at mga kalahok. Ang GGG program ay isang pinagsamang inisyatiba ng DHSUD at ng Department of Budget and Management o DBM na dinisenyo upang pahusayin ang kalidad, pagpapanatili at kahandaan sa pagpapatupad ng mga iminungkahing proyekto para sa open space. Ang mga karapat-dapat na LGU ay pinili sa pamamagitan ng inisyo ng DBM na Local Budget Circular or LBC No. 158 Series of 2024. Ang mga kalahok na LGU na nakatapos ng workshop at nakapagsumite ng kanilang mga panukala ay mula sa Cotabato City, Marawi City at sa mga bayan ng Jolo, Indanan at Maimbong sa probinsya ng Sulu. Dumalo rin ang mga kinatawan mula sa LGU ng Surigao City sa ilalim ng Surigao del Norte. Ang MHSD sa pamamagitan ng Environment, Land Use and Urban Development Division o ILUD ay kinatawanan ni Ali Makadaag, Housing and Homesite Regulation Officer o HHRO4, Marjan Saminoden, Project Development Assistant at Lemir Sakal, Administrative Aid 6.
Nakabihagi rin sina Engineer Ravsan Mama, Project Evaluation Officer 3 mula sa Monitoring and Evaluation Division o MED, at Engineer Muslima Abusama, HHRO 4 mula sa MHSD Maguindanao del Sur Provincial Office. Pinangasiwaan ng mga sesyon ng ILUP-DB simula sa pagbibigay ng pangkalahatang ideya ng programang GGG ni Architect Michael Angelo Sabaria na binigyang diin ang kahalagahan ng mga open spaces para sa pagtataguyod ng mga matitirahan, inklusibo at matibay na kapaligiran sa lungsod. Sinundan ito ni Engineer Loy Cristel Apolinario, Planado o Plan and Do Program Coordinator, na nagpakilala sa mga kalahok sa mahahalagang kagamitan sa pagpaplano ng pananalapi tulad ng mga estratehiya sa pagtatansya ng gastos at paghahanda ng Detailed Unit Price Analysis o DUPA, isang mahalagang bahagi na sa pagsusumite ng mga panukala ng GGG project. Samantala, ibinahagi ni Landscape Architect at ENP Faith Dumaligan, isa sa mga consultant ng programa, ang mga teknikal na lektura tungkol sa kahalagahan ng mga open spaces, mga prinsipyo sa spatial planning, at mga proseso ng disenyo para sa mga proyektong pampublikong open space. Ang mga talakayan ay kinumpleto ng mga praktikal na workshop, particular sa project site identification at concept development, na nagbigay daan sa mga LGU na mas lalong masanay sa pagmamapa, brainstorming at paunang gawaing disenyo na iniayon sa kanilang mga iminungkahing lugar. Nangangako ang MHSD sa pagsuporta sa berde, inklusibo at napapanatiling pagunlad ng lungsod sa buong rehiyon ng Bangsamoro. Wika ni HHRO makadaag sa kanyang pangwakas na mensahe. Nagtapos ang workshop sa paglalahad ng DHSUD ng mga susunod na hakbang, kabilang ang pagpapatuloy ng tulong teknikal, pagsasapinal ng mga dokumento ng proyekto, at napanggawain para sa kapapaunlad ng proyektong nabanggit. Para sa mapayapang pamamahay at maunlad na pamumuhay ng Bangsamoro, ang inyong lingkod si Lembay Abdullah nag-uulat. At yan ho ang kabuuan ng ating mga balita ngayong araw na ito para sa ating 230th episode ng ating programang MHS Delivers. Para ma-remind ho tayo again, today is July 24, 2025 and the 29th of Muharram 1447. At magbabalik tayo pagkaroon naman ng ating napakaikling paalala patungkol naman sa ating resettlement housing program sa MHSD. At makaraan ito ating pag-uusapan ang mga trivia natin at syempre ang ating health tips ngayong araw na ito. Short lang yan from Ria and Hamsi. But before that, hinahanap ko ang aking patalastas. Sila pala, okay. Kabalay na Almanso at kabalay na Tunuhas, pakiplay ang ating patalastas patungkol sa ating resettlement housing programs. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga benepisyaryo ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo mula sa Ministry of Human Settlements and Development sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021. Tututukan ng MHSD ang mga pangangailangan sa pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Abdul Rauf Sami Gambar A. Makakua, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan, para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Cotabato City.
At yan ho ang ating napakahalagang paalala patungkol ho sa ating resettlement housing program. Sa MHSD na ating itinataguyod mula sa ating mainland, ang Maguindanao del Sur, Maguindanao del Norte, SGA or Special Geographic Area, Lanao del Sur, at maging sa ating island provinces, Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. Ayan. At ang ating resettlement housing program, at yan po naging daan ng ating pagpapatayo ng mahigit 5,000 housing units under this program para sa ating mga pamilyang Bangsamoro na hindi ho talaga kaya magpatayo pa ng kanilang sariling bahay for the benefit of their dear families. Ayan po, and that's part of our transition, nabigyan ng bahay yung mga nawalan ng bahay. Sabi nga po ng ating Minister, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang isa ho sa mga nasisira during labanan, armed conflict, ay ang ating kabahayan. Hindi lang ho tao, kung hindi pati yung ating mga bahay ay nasisira because of this conflict na ating pong naranasan sa ating lugar noong mga unang panahon. Sana ho ay hindi na maulit pa para walang pamilyang mahirapan at mawalan ng bahay. That means, yes, Kabayan we are rebuilding houses, and these houses are turned into homes para sa ating mga pamilyang Bangsamoro. At syempre, kami ho ay nagbubunyi, nag-celebrate ngayon ang team ng MHSD sa reinstatement ng aming dear minister sa MHSD. Mashallah, mubarak ho sa aming Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, mula sa aming Deputy Minister, sa aming Bangsamoro Director General, at 10 ng ating mga directors, chiefs, heads, and down the line ng ating kawanihan sa MHSD ay nagbubuni po simula noong malaman natin na si Minister pa rin po ang ating minister sa MHSD. And dahil dyan, ano nga ba ang trivia? Ano na ng segue, no? Ano nga ba ang trivia ng ating kabalay na si Ria ngayong araw na ito na ibabahagi sa atin sa ating episode ngayong araw na ito? Kabalay na Ria, i-share mo na yan sa amin. Ang ating trivia ngayong araw na ito ay konektado nga sa binanggit ni Ate Sally na pagbabalik ni Minister. Pero bakit na ba siya bumalik? Saan siya pumunta? Nawala ba siya? Hindi. Ang pagbabalik ni Minister ay dahil noong June 23, 2025, nag-release ang ating bagong Chief Minister ng courtesy resignation order base sa Memorandum Circular number 00724. Sequence, okay. Yes. So, para ito sa isa nitong routinary para sa ating transition. Every year naghahingi ng courtesy resignation ng ating Chief Minister. Hindi yan bago sa ating Chief Minister makakuha. Na kahit nung panahon ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, naghingi rin siya ng courtesy resignation sa ating mga ministers. Pero bakit nga ba ito ginagawa? Para ito sa ating mga, kumbaga, continue para sa masagot itong kay Chief Minister ay para masagot yung serious at grave complaints brought before the herein undersigned na i-improve ang efficiency at effectiveness ng service delivery sa crucial phase ng ating transition period sa farm. So, isa rin itong oportunidad para either ma-continue ang services ng ministers kasi talagang transitionary ang position nila, or ma-enhance pa ang serbisyo ng ministry, even if that means na magbago yung pinuno ng ating mga ministries. Pero after na-release yung memo na iyon at nag-deliver nga ng courtesy resignation ng ating mga minister, automatic July 5 nabalik na sa position nila dahil na-decline ang resignation nila ang minister ng MENRE, MFBM, MOH, MOLE, MSSD at MOST. Yun yung mga nauna. Yes, yun yung mga naunang nabigyan ng na-decline yung courtesy resignation nila. At nung July 17, doon naman natin nalaman na bumalik na rin sa upuan nila sila Minister Ekbal sa MDHTE, sila Minister Munoz sa MPOS, Minister Maslamama sa MAFAR, at Minister Bara, ang ating Minister Bara sa MHSD. Mashallah. As of today, ang nalaman lang na na-decline, na na-accept ang kanyang resignation ay ang Minister ng MILG na walang iba kundi ang bago Attorney General na si Attorney Shah Elijah P. Dumama Alba, na ngayon ay ni-turn over niya ang position kay Chief Minister
makakuha bilang interim bilang minister din ng MILG. Concurrent. So currently nagse-serve siya bilang Chief Minister at Minister ng MILG. Malalaman natin ang iba pang updates sa mga ministers natin at Secretary's resignation nito sa mga susunod na araw base sa kung kailan siya i-release ng ating Bangsamoro government, inshallah. Pero for now, masaya kami dahil nagbabalik po ang aming Minister, Attorney Hamid Aminuddin Dibara. Yes, thank you Kabalay Naria sa ating napaka-informative na trivia ngayong araw na ito. Idagdag natin doon sa kay yung na-accept yung kanilang resignation, courtesy resignation. Yan po ay ang dahilan nun is para makapag-concentrate sila sa kanilang mga hinahawakang mga responsibilidad, diba? Marami kasing hinahawakan ang minister ng MILG, and our chief minister wants her to focus para maging mas effective and mas efficient yung paggawa ng mga gawain ng iba for the benefit of the constituents natin pinaglilingkuran na yan. Yan ho ang pinaka purpose nito mga ginagawang maganito ng ating Bangsamoro government. Okay? Thank you so much, Kabalay Naria. And now from your trivia, let us now proceed to our pa-tips naman tayo sa ating kalusugan. Kabalay na Hamsi, ano ang iyong baong pang kalusugan ngayong araw na ito? Yes, Ma'am Sally, at Kabalay na rin para sa ating segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ngayong araw ating pag-uusapan ng aksyon kontra lamok. Yes, bilang bahagi ng ating kampanya para sa kalinisan at kalusugan, sabay-sabay nating linisin ang ating mga kapaligiran upang mapuksa ang mga lugar kung saan pinamumugaran ito ng lamok. At tandahan, kalinisan ang unang panangga sa sakit. Sa ikalawang pagkakataon, naglunsad ng search and destroy sa mga pinamumugaran ng lamok ang Ministry of Health or MOH BARM sa iba't ibang mga ministry sa loob ng Bangsamoro Government Center or BGC kahapon. At ang akbang ay naturang alinsunod sa kautusan ng Office of the Chief Minister OCM sa pamamagitan ng Memorandum Order number 3 na nagsasagawa ng region-wide clean-up drive sa ilalim ng aksyon kontra lamok 2025 at pinangungunahan ito ng ating MOH. At ayon sa BARM Health Chief or Health Minister na si Dr. Kadil Sinulinding Jr., bahagi ito ng tuloy-tuloy na programa at ahensya upang mapigilan ang pagkalat ng dengue virus sa rehiyon natin. At narito ang mga konting paalala para sa publiko. Alisin ang tubig na naiipon sa mga lata, gulong, paso at bote. Ito ay ang paboritong pamugaran ng mga lamok. Ayan. Pangalawa, takpan ng mga lalagyan ng tubig gaya ng drum, balde at ating mga tangke. Pangatlo, linisin ang kanal, alulod at mga bakuran na regular. Panglima, magtanim ng mga laman na nakakatulong kontra lamok. At pang-anim is magsuot ng mga protection sa katawan gaya ng mga long sleeves lalo na sa mga lugar na maraming lamok. At ang dengue hindi basta-basta, kaya sama-sama tayong kumilos sa simpleng paglilinis. Makakaiwas tayo sa sakit at makakatulong tayong mapanatiling ligtas ang ating mga komunidad. Tandaan, kung walang lamok, walang dengue. At para sa mas malinis at ligtas na malusog na pamayanan, Clean-up Drive Action kontra lamok 2025. At yan po ang ating maikling segmentong Health and Safety First. Best health is our greatest wealth. Ako po niningkod Bangsamoro Sari Pala. Ginawa nila sa office natin. Nakisa tayo rin sa pagsulong ng kontra lamok. Did they go around with the bygone thingy? Hindi lang bygone, nilinis natin yung ating mga kapaligiran as we observed po last kahapon. Naglinis ang pinangunahan ng ating General Services or Ma'am Shahani Tan ang paglilinis ng ating kapaligiran sa opisina. Hindi lamang sa regional office kundi sa mga provincial offices natin, TRS building. Yes, Kabalay na rin. Yes, that's right. Dahil kahit magkakahiwalay ho ang ating mga opisina, we are one. Yes. Diba? From the regional office. Shout out yes. To our provincial offices. Ayan, maraming salamat sa pangunguna ng ating GS. Ano bang GS? General Section. Surgeon? Ay, hindi pa rin. General Service. So, kilalanin natin ang GS sa mga susunod na episode. Yes, di ba? Ma'am Amik, inshallah. I have a question lang, no? Kabalay na Hamsi, ano ang alulod? Yung parang sa atip natin, yung
Dinadaanan ng tubig. Yeah. Kung tinan nyo siya sa live stream, Sana sa tama. ginawa ni Kuya Hamsi, parang nag-heart lang siya sa camera. Yung nasa atip natin na parang Very good si Hamsi. Alam niya ang alulod. Ayan. Sige. Sige, imagine mong nasa radyo ko at hindi ko nakita ang ginagawa mo sa kamay mo. Paano mo i-describe? Basta yun na siya, ha? Yan ang alulod. Iba naman sa Kuana, Maguindanao, no? Sa Maranao. Parang sa Hindi yan nakita Do you know that, Yung sa atip. Ma'am Amix, yung sa atip na dinadaanan ng tubig? Anong pangalan sa ano yun sa atin? Switch drain ang alam ko sa English. Yun na, drain na ha, sa English. Pero sa atin, Sana tama. ay naku, sorry, ayoko. Kung alam niyo yung sagot, i-comment natin. Ay, comment natin sa ating comment section. Sa ating comment section. Ano ang alulod sa inyong mga vernacular? Sige. Is alulod Filipino? Yeah, it's a Tagalog word. Tagalog, okay. Sige, para ho makarami tayo sa ating usapin ngayong araw na ito. Now is Sandayong. 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 Ay, Sa Maguindanaon kaya. parang sosyal, no? Parang Sandayong. gutter. Kuya Par, ang gutter naman English siguro. English naman ang gutter, mambuman. Ano sa Maguindanaon ha, Maguindanaon, Maranao na sagot na ni Ma'am Amix, Sandayong. Parang iba yung accent po, parang hindi maranaw yung accent. Parang Korean sa I like it so much. Okay, sige. Kabalay na rin, kabalay na Hamsi. Tayo ay dadako na sa ating MH as discusses. Kung saan pag-uusapan natin, ito ang tinatawag nating PPE. At ano nga ba itong kahalagahan ng inventory count sa ating opisina? Ayan, kabalay na Ria and kabalay na Hamsi, kabalay na Ma'am SO, Ma'am Amix, ready ka na ba sa ating discussion ngayong araw na yun? Okay, sige. Una, wala siyang choice. Una dyan, ako, talagang pinalabas namin si Ma'am Amix ngayong araw na ito despite the fact na pagod siya. Dahil doon sa kanilang biyahe sa Luna, nagatid sila ng equipment and syempre yung mga gamit sa training center. Ano ba itong Like issues. kabalay na Jeffrey, too long. Ayan. Sige. Phone a friend. May nag-feedback? Ayan pala. Sige, thank you. Thank you. Sige. Unang-una, we want to know from Ma'am Amix, kamusta naman ang supply and property section sa ngayon? Okay naman siya. So far, bawat isa busy dahil sa itong inventory na ginagawa namin, which is annually to siya na ginagawa. Annual pala ito. Annual at saka semi-annual. So itong kinakandak namin is semi-annual. Semi-annual, yung ginagawa ngayon sa ating opisina. Okay. Twice a year? Or is it? Twice a year. Okay. And how many are you? Sa supply and property, ang dami nyo ba? Sobrang dami, di ko mabilang. Mga ilan kaya kayo? Nasa 5. Marami nga kayo. Isa sa kanila kasama natin ngayon. Nakatingin sa atin si Nadia. Sige. Gusto magsalita. Nanonood lang sa atin ngayong araw na ito. So, 5 sila sa supply and property section. And para malaman ng ating mga tagapakinig, Ma'am Amix, ano nga ba ang mga responsibilidad at mga tungkulin ginagampanan ng supply and property section? Ang supply and property section, usually ang ginagawa nila sa day-to-day na transaction ng office, aside sa nag-accept, nag-inspect kami ng mga supplies na delivered, nag-issue din kami ng mga reports like the inventory custodian slips, the usual report na the report of supply and material issued tulad nung dinistribute naming supplies per section. So may kaakibat yun na report na ginagawa. We are conducting also the semi-annual and annual inventory. Kami ang namumuno doon. Although may committee tayo sa MHSD na nakaseparate aside sa supply. Tama. Yung inventory committee, no? Inventory and disposal committee. And also, hindi lang doon natatapos, pati sa disposal, problema din namin sa supply. Pati ang ating mga basura, problema rin pala. Problema din namin. Okay. Yun yung mga hindi na nagagamit, no? Hindi na operational, saka hindi na mga functional na mga gamit natin sa MHSD. So, alin doon sa mga
responsibilidad na yon, napapaloob yung PPE? Saan doon? Sa inventory. Sa inventory. Inventory so, ano nga bang management. PPE na ito? Ang PPE, hindi siya personal protective equipment. Oo, muntik ko na sabihin ba? Okay. Ang PPE is, in the context of, sa RA 9184, ano siya, property, plant and equipment. It is a tangible asset ng opisina. Lahat ng tangible. Although hindi lang siya tangible kasi dalawa yan, tangible at intangible. Ang pati sa intangible problema nasasali din siya sa inventory namin. Intangible. Ang intangible naman is like the subscriptions, mga Correct. softwares. So, hindi mo nahahawakan. Oo. Diba? Intangible. Kagaya ng love. Hindi nahahawakan. Ay, hindi yun kasali sa inventory namin. Mahirap yun i-process. Okay. Hindi namin alam. Patuwala tayo. Ano ang atas ng, pagmamahal Magkano yan, Ate Sal? Magkanong budget niyan? Priceless kasi priceless. Kaya pala wala sa WFP natin. Wala talaga. Wala talaga siya sa PPE. Kasi hindi ko siya alam kung saan ko siya ilalagay. Semi-expandable or sa capital outlay. Ma-expand kaya? Or shrink? Ay, nako. Okay, sige. Nako, pag-uusapan natin mga ganyan. So, PPE pala stands for, sige nga, kabalay na Ria, ano ang PPE? Ate Ems? Property, plant, and equipment. Ayan. Ano yung plant? Plan. Plano. Plan pala. Okay. Hindi, plan. Plan talaga. Plan. Plant, no? By T. Oo. May planta? Tanim? Hindi. Okay. So, sige. Ito pag-usapan natin ito, no? Nasabi na ni Kabalay na Amix kung kailan sinasagawa itong inventory na ito. Pwedeng annual, and then pwedeng semi-annual. Para sa semi-annual ang pinili nila. Hindi, nag-annual Usually, sila. nag-annual din kami kasi yun ang hinihinging report sa COA naman. Correct. Ano ang mga preparations paghahanda na sinasagawa ninyo bago isagawa ang inventory? Usually, ang first na ginagawa namin is nag-create ng committee, which is tayo, may committee na tayo na gi-create. Okay. Na Inventory and Disposal Committee, which is composition ng iba't ibang section. May galing sa planning, may galing sa accounting. Hindi lang siya nakafocus sa amin sa supply. Supply lang. Ang Inventory and Disposal Committee naman is headed by Ma'am Chief Nasi, Nasiba Pangka. Siya ang Chief ng Admin and Finance siya Division. ang chairman namin sa committee. So, after that, gumagawa kami ng annual annual inventory plan, EIP. I-propose EIP? Oo. Annual inventory Iba plan. pa yung AVP, no? Iba pa yun. Annual procurement plan naman. Procurement plan pala yun. Okay. Maraming letters na nga. Maraming Annual Inventory Plan. EIP. Okay. Ginagawa yan ng supply para i-program na yan doon kung ano ang pagkakasunod ng inventory. Okay, ito yung gusto malaman din ng ating team at ang ating taga-subaybay. Ano ba ang kahalagahan ng paggandak itong mga annual inventory na ito sa bawat opisina? Of course, importante siya kasi especially tayo na yearly nagre-request tayo ng machineries and equipments sa ating budget, which is minsan malaki. So, importante siya kasi paano natin matatrack yung accuracy ng existing PPE sa office natin. Tama. Then, paano din siya, kung nasaan na ba siya. Hindi lang Totoo kasi yan. porket naibigay na sa end user. Wala hindi na monitor kung saan. Hindi na namin siya i-monitor. Baka naman binenta. Ay, sorry. Wala pala. Okay, Baka sige. malaman natin silang lana pala yung Live selling na. Wala gud mga ballpen ko sa table. Baka Uy, ako 250 na ang ballpen na wala sa akin. di ba inventory din siya, Bilang pala yung Sally. Kasi naka-inventory count din si Ate Sally. Ayun pa, sige. Kailangan, para din makita natin kung ano na ang existing at saka ano yung sobra sa mga supplies. Totoo yan. Diba? Minsan, nag-request tayo ng laptop, hindi na pala kailangan ng isang Kasi section. marami naman pala mo. Available laptop. Tama. So, yan ang mga possible na kahalagahan at saka ka-importansya ng inventory. Inventory na ito. At the same time, yung sinabi ni Ma'am Amix kanina, to keep track
of what we have in the ministry para automatically pag tinanong ka, ganyan, ready lang At data asset din natin mo. yan. Kasama yan sa mga nire-report natin na asset ng office. That's right. Yan po ang kahalagahan. And syempre, from the inventory team, no? Supply and the other divisions, ano naman ang participation? Ano ang dapat gawin ng mga divisions or ng mga sections na nakatoka na gagawin ang inventory with? Kung may naka-issue sa iyo ng mga equipments, mga i-prepare mo lang anyway, before naman kami mag-inventory, nino-notify naman namin. That's right. So, lahat na naka-issue, pagdating na inventory team, dapat naka-prepare na. Hindi na kailangan physically. hanapin. Hindi pwedeng virtual. Kasi minsan, check din namin kung functioning pa, usable ba, or serviceable or not unserviceable ba ang equipment. So, advantage din yun kasi kung may complaint din kayo sa sa mga equipments ninyo, pwede namin ma-note sa report din namin. That's right. Kunyari matagal ka na nagtitiis, no? Sa iyong super bagal na computer pala. Halos hindi na makapagbigay sa iyo ng 5 words per second or ano. Ganyan, di ba? So, malalaman mismo. Tawa si Riri. Yung upuan ko actually itong nakalipas. Hindi ko pa kayo na-inventory sa ICM. Yes. Actually, kaya sabi ko kay Ma'am Aris kanina, talagang they are doing some notifications, no? Sa ating mga sections and divisions dahil nag-message sa atin si Ma'am Nasi. Yes, that's right. Kung kailan ba daw kumpleto ang ICS for the inventory. Yes. Supposedly, sa tayo ng SPMS? Yung sa schedule natin. Noong Tuesday, pero nagkataong busy ang ating supply with the SPMS, kaya na-hold muna. Suspended baka muna. After Mancom na nga. Doon actually na-invite si Ma'am Amix SPMS. Doon ako in-invite nila. Doon nga sila nagkatagpo ni Kabalay na Ria at syempre, na-ambush na naman si Kabalay na Amix for our episode ngayong araw na ito. Thank you so much for saying yes. Sa ating episode ngayong araw na ito. It's my pleasure. Thank you very much. And sa uulitin. Inshallah. Walang atrasan to, ha? Okay, sige. So, yun ang pinaka-responsibility ng bawat division or ng bawat section. Ihanda yung lahat ng equipment na nakapar sa kanila, sa bawat isa sa member ng division na yon or ng section na yon. Para malaman ng ating inventory team, kagaya ng sabi ni Ma'am Amix, kung operational pa ba, serviceable pa ba, gumagana pa ba, hindi na, or baka for disposal na, no? Yung ilan sa ating mga equipment. Ito ba ay bahagi rin ng requirement ng tawag dito? Ng COA rin? Yes. Itong inventory? So, they are expecting a report from every year. Ang semi-annually na report na ginagawa namin is yung para sa semi-expandable na PPE. Okay. Annually, kasama na lahat. Pati yung sa capital outlay. Pati sa mga common use supplies na kasama na din doon sa report namin annually. Okay. Semi-expandable, ano ang mga example nito? Nasa 15,000 below ang amount niya. 50,000 below. 50,000 and below. Semi-expandable yan. Yes. Ang Kabalay na Ma'am Amix, ngayon ba ang USB? USB? Hard drive? Hard drive. Anong tawag sa USB? Flash drive. Ang flash drive ba, kasama pa sa mga dati na sila sa uli pa? Mga ganun? Parang hindi na, kasi sinama na siya kasi sa common use supplies. That's right. Dati na meaning disposable siya. Wala siyang, dati ang USB talagang, nire-return pag sira. Nire-return pa. Ngayon hindi hinahanap talaga, di ba? Kasi malalaki na sa Finrise pa ako lang niya. Oo nga. May nabalikan tayo. Hindi natin makuha ang allowance kung hindi ma-report. Totoo. Hindi may balik ang USB? Naku, wala kang clearance. Wala kang allowance. During those times, before ka lumayas, siyempre, no? Doon sa opisinang, hindi naman lumayas, no? Bayaran mo. You have to pay. Dati, ganun yung USB dati ang treatment niya. Pero sa ngayon, di ba, Kabalay na Ma'am Amix? Nasa na siya, common use supplies. May hard drive na kasi. Totoo. May mga 1 terabyte, 2 terabytes. Okay? So ngayon, naintindihan natin, dahil 12 noon na, na-realize ko na sa panahon nila wala pa silang mga terabyte na mga quad. Ma'am Amix, parang nangahamon sa sabi.
Parang Isa ka pa rin. pinapakitang pinapakitang Ang edad tunay na. na edad natin, ako. Katago na nga namin ni Ma'am Sally, 16 years old ba tayo? Nako. Feels like 16. Hello. Kami Ma'am Amix, nako, hindi mga tumatanda mga taong ito. Okay. Actually noon, kami ni Ma'am Amix, magkasama kami sa mga training courses na ginagawa ng Department of Agriculture, yes. Field Rice, ng DA. Ng DAFARM dati. Kaya kasama kami. Siya is based in Lanao and Maguindanao ako. Maguindanao naman ako. Provincial offices. Mga facilitator kami dati. Mga FASI na mga pa-training para sa ating mga... sa mga... Tama si Nats. Taga-DA ito, Department of Agriculture and Fisheries. Ito naman taga-regional office. siya, RO. Tayo sa office. Kami mga provincial beauties kami ni Amix during those times na. Shoutout sa mga farm. Marami po kayong narating. Sige. Ganyan talaga, we are one, we are under the same umbrella, no? Yes. For the Bangsamoro, lahat-lahat ng ating mga ginagawa. Okay. At dahil dyan, I would like to hear your final message para sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng ating programang MHS Delivers for our episode ngayong araw. Yes. Gusto ko lang sabihin na sa lahat ng mga government employees na may mga naka-issue na mga equipments, pakialagaan naman kasi ang binigay sa iyo yan, pinagkatiwala sa iyo yan ng ministry or ng opisina. So alagaan niyo po yan dahil para just in case na mag-separate kayo, mag-resign or mag-transfer sa ibang agency, ang next end user naman is tama yan. Maganda yung paggagamit niya, di ba? Hindi porket binigay at government funds yan, hindi nyo naaalagaan. Truth, that's right. Galing po yan sa tax din natin. Totoo yan. Ako, kabalay ng Alex, alala ko na naman, no? One of the lectures ng ating minister, yung mga kwento noon, ng ating mga sahaba, na kahit yung ilaw talaga na ginagamit sa pampubliko ba, parang government, hindi ginagamit for personal use. Mga ganun mga bagay. No? Ganun ka kuti. Dati, yes. Dati, ganun po kahalaga dahil, sabi nga ni Ma'am Amix, ang mga equipment na yan ay galing po sa mga pera ng bayan. Ayan. Dapat talagaan natin. And would you like to thank somebody ngayong araw na ito? Salamat po sa ambush interview. Sorry, napatanong, no? First time. Shout out sa mga anak ko nanonood, sa husband ko. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Ayan. Nakikinood din siya, nakita ko kanina sa live. Shout out sa inyo dyan, sa Marawi. Masaya siya, Mamix. Bakit kaya ang akin nanonood sa akin? Kainis ba? Naka 200 episodes ka na si Ate Sal. Na kami, wala pa nanonood. Ano man yun? Hi, Sir Mark. Shout out daw, sabi ni Ma'am Sally. Napay ka na Markinini yan, namimento Sige. Thank you, Mamix, ha? Till the next episode na we will be together for this radio program, inshallah. At dahil 12:03 na, tayo ay dadako na sa ating, dyan ka lang, Ma'am Amix, ha? Sa ating KKK, para matapos nga ba kumpleto ang ating programa ngayon. Ano nga ba ang magic 3 questions ni Kabalay na Ria? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. At narito po tayo muli sa segmentong KKK kung saan ang inyong kasagutan sa aming katanungan ukol sa kaalaman ng ating programa ang posibleng magpapanalo sa inyo ng 100 peso load. Ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778. And without further ado, ang ating unang tanong ay, ilan ang empleyado under supply and property section? Napakarami. Sige. Kalawang question. Second question. Kasama ba, true or false, kasama ba ang flash drive sa mga, ano bang tawag? Ano yung term na ginamit? Kasama ba ang flash drive sa kailangang i-report? Ibalik pa. Sa mga gayong panahon. True or false? True or false? Oo, hindi. Hindi. Okay. Hindi. Sige, third question and final question. Ang ating third and final question, kakagaling lang sa travel ang ating supply officer para sa isang inventory, para sa isang pagtanggap ng turnover ng mga equipment. At sa anong province po siya galing? Anong province po ang pinanggalingan ng kanyang biyahe? So, ulit ang ating first question. Numero po ang sagot. Ilan ang empleyado under supply and property section ng MHSD? Second question, true or false? Oo, hindi ang sagot.
Kasama pa ba ang flash drive sa mga kailangang i-turn over para sa inyong clearance bago mag-alis sa isang ministry or agency ngayong panahon? And third question, province ang sagot saan galing biyahe ni Ma'am Amix para sa turnover ng equipment para sa isa sa mga development centers ng MHSD. Ayan sila ho ay magte-text kabalay na Ria sa ipadala lamang ang tamang sagot sa numerong 0955-799-4778 para sa 100 peso load na mapapanalunan ng unang 5 tamang sagot. Ayan, thank you kabalay na Ria sa ating KKK portion ng ating MHS Delivers Parang may bagong team song ng KKK yun. KKK. Bago tayo tuloy magtapos sa ating programa ngayong araw, baka payagan pa ni kabalay na Jeffrey sa kabilang kwarto. Pasadahan natin ang ating mga comments kabalay na Ria sa ating Facebook Live. Nagsimula sa kanila si S. Naj Gilmata. Sino yan? Nandiyan na yun! Saan sa pangalan mo itong S? Si Naj, ma'am. Okay, yung Naj magets ko, yung Gilmata. Tama, watching live here at Radio Station. Next! Parang front row seats man yung nakuha mo eh. Kaya sinong nag-comment? Nauna sa akin yan si Okasha Bara na nag-comment ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandang ano na yan? Baba na. Go back and forth. Ang ating Chief of Staff, Chief of Staff, Diyos ko po, sabi niya. Assalamualaikum, watching from Cotahuato. Oh, alaikum salam. Nasunundan ni Marco LB, watching from Kapay, Lanao del Sur. And Jalila Datu Imam, go Ma'am S.O. Adja. Adja? Is that Korean? Adja, parang good luck fighting. Ang ano Adja? Di ba? Adja. And then Mikan T. Baragona. Yun, go mother. The child of Ma'am Ami. Go mother. Nakaka-touch naman ito. And then again, Jalila Datu Imam. Go Ma'am S. Naz Gilmaka. Shout out sabi ni Far, taga Mars to ba? Taga Mars. Farhan Marsangka. Aris siguro to ba? And we have baby, si Jonay Saki, which is di ba? Si but shout out po Ma'am Echo. Taga-MDN na ito. Taga-MDN. Ma'am then Galisto, New Balance. Shout out po, number 1 fan niyo po ako. Sabi niya kay Ma'am Number SO. 1 fan siya kay SO. Number 1 fan ba siya ni Kuya Hamsi? Assalamualaikum. Watching Marawi City, si Hanifa Abdurrahman. Thank you so much, ma'am, for always watching. Yasiel Ibra, sino nga ito? Ma'am Ems. Oo, tama. Correct. The Singkit, yeah. Shout out po Ma'am si Piamix, Permission 2. Naku, ano kaya ito? Ano kaya ito? May mga code names. And meron si Ma'am Nasi, ang ating AFD chief. Assalamualaikum, watching from RO. Nako, ng mga tawa nila. Sabihin ko yung Sally, ano kaya ito? Maya pag-usapan natin, ha? And then, ano yan? Love you ate na ito, miss you. Ayan si Okasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakabati ko talaga. Pwede mo naman tayo yung sunod sa kanya. Sunod sa akin ay si Ma'am Fatma Yan. Makaberos ng Kupan. Assalamualaikum kabalays, watching from Lanao Satellite Office. The beautiful. One of our... Malakas ang support ng Marawi Office natin kami. And thank you dito, no? Mr. Faisal Mupak Kamsa, one of the AVP team to, no? Team members na nagserbisyo para sa Bangsamoro during the APSSF. Diba? Asia Pacific Shelter and Settlements Forum held in Manila last year. MashaAllah. Kung saan sumilkat ang Bangsamoro. Speaking of bio, congratulations sa pag-play nila ng movie sa That's Manila. right. The transition correct. MashaAllah. Napakaganda. Sa may EDSA Shangri-La. Dyan po sa Mandaluyong. Ayong show. Huwag mo nang yung sabihin na yun. Ano tayo? Yung pagkasabi lang nila, si Kuya Hamsi at si Ate Sally ang nag-represent ng MHSD sa pagkanood nung... As per our minister. At yung ano na yon, documentary na yon was produced by Bayo in partnership with High Grounds Media. Thank you so much and congratulations, Mubarak. And then, shout out sabi ni Faisal Mupakamsa from Bayo family. Thank you so much, Bangsamoro Information Office. And headed by Sir Andrew Alonto Jr. And watching from Marawi City, si Ansari Amer Noor. Gutter daw. Yung alulod. Bumalik si Sir Faisal, sinagot niya, Tataya. Yun na, yun siya. Tataya in Maguindanao. MashaAllah. Yan.
Hi, Mommy S.O. watching from TRS. Abdullah Pandayan, Mandong Idris. Si Idris to, no? Ng Monitoring and Evaluation Division. Ayan. At babalik si Farmer. Shoutout from Inventory Committee. Kasama siya sa Inventory Committee. May sumagot. Di ko nakuha number. Na. 0955-799-4778. There you go. Pero, kailangan din namin ang inyong full name, edad, address, SIM network, at trabaho para ma-process ang inyong napanalunan. Okay, good first-timer. There you go. Watching from Sir Boggs Resto, Abdulhamid Alawi Jr. Bakit wala yung ano? Saan kaya to? Watching from start to end. Saan ang Boggs, Sir Gadi? Bakit wala nang from a distance? From a distance. Ayan, sige. So we have read all the comments, Kabalay na Rian, Kabalay na Hamsi, sa ating Facebook Live. Kailangan na ho naming mag-end ng ating episode ngayong araw. Dahil Amaya Bolman po ang pagmumukha ng ating technical person sa kabila. Ay medyo nag-warn na po si Kabalay na Jeffrey sa atin. 12:11 na. Kaya't kami po ay mag-wrap up na at tapusin ang ating programa ngayong araw na ito. Sa ngalan ng ating napakabait at napaka-supportive ng mga leaders sa MHSD, ang ating Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara, ang ating Deputy Minister Aldin Asiri, at ang ating Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan nila, ako po ang inyong lingkod Bangsamoro Joy Ria Bintemran Muhammad, at ako po ang lingkod Bangsamoro Sari Pala, at sa ating mga kasamahan sa ICS, Sir Datinos A. Daud, Sir Almansur S. Ugaw, Ma'am Jasmine A. Lagi, Sir Anor D. Karim Jr. and Sir Jeffrey. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa episode na ito. Ayan, maraming salamat Kabalay na Ria at Kabalay na Hamsi. At sa ngalan ho ng ating guest speaker ngayong araw na ito, si Ma'am S.O. Ma'am Amix Amina Baragona. Ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah, na lagi pa rin po nagpapaalala sa atin na gawin ang ating bawat gawain ng may kasiyahan at pagmamahal. Dahil mas hindi mararamdaman ang pagod kapag ganun po ang ating paggawa ng ating bawat task sa ating workplace. At syempre, nagpaalala pa rin na sa puso, isadamdamin natin ang ating mga hashtag sa ating bawat gawain. Ang hashtags na hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag work with excellence and perfection, hashtag our home, our dream, and hashtag building community, building umma. Pahabol lang sa lahat ng nag-text ng true pati false, hindi ko tatanggapin ang sagot ninyo. At hindi lang po yan. At dahil dyan, kami pagpapaalam na at palagi pa rin bumabati sa inyo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumainyo ang programang MHS Delivers mula sa inyong mga kabalay na tagapagbigay impormasyon ukol sa mga tulong at serbisyong teknikal, pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin B. Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Abdul Rauf A. Makakuwa. MHS Delivers.